Ang pagtatapos ng malakasang Norway chess na matchas na, nag-champion pa. Bakit kaya ganon? 2 games ang i-analyze natin. Laro nila world number 1 Magnus at ang kanyang katunggali na si Erigaisi at Fabiano Caruana na napabangga naman kay world champion Gukesh. Samahan niyo po kong i-analyze. Unahin kagad natin ang bakbakang Erigaisi, Magnus Carlsen. Sa first game nila long game tabla, humantong sila sa Armageddon. Pero bago natin pasadahan ay atin muna pong sagutan ang puzzle of the day kahapon. Ito po yung position. Sagutan na natin. Congrats po sa mga nakakita. Ito po'y pinost ko sa Facebook page din at sa TikTok. Sacrifice Queen. Pero mayroong matchas. Napakaganda. At kung mabilis po sa inyo, himay-may natin yung solution. Pagka Bishop H7, tapatan kasi ang Reyna sa Reyna. Dalawa lang ang pagpipilian ng black. Mate or makukuha ang Queen sa A2. Okay, pag kinuha yung Bishop, di tagpas yung Queen sa A2. O kaya ito po yung nangyaring solution. Ayun, matchas. Okay, at ang iiwan naman nating puzzle for today's video, hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club. Ito po mga kamatchas, it's black to play. Hanapin nyo na naman ang incredible, brilliant solution. Napakaganda ng mga puzzle dito. Kaya gawa na po kayo ng account, it's free lang. Ang link ay nasa description below lang. Okay, ngayon, ano ba ang nangyari sa bakbakang Magnus Carlsen, Erigaisi? Napaka-crucial ng nangyaring last round. Ang ginawa, nag-D4, Knight F6 si Magnus, C4, G6, tabla lang po kailangan ni Magnus para manalo sa Armageddon. Na uwi sa King's Indian, Bishop E2. Aba, pa-Averbach variation ito. Knight BD7, nakiramdam lang din si Magnus, nag-Bishop E3. At nag-E5, ayaw magkasling. Ano, kakaibang King's Indian na naman. Nag-D5, Knight C5. Usually po kasi ang sequence niya, nagkakasling talaga yan eh. Pero baka may nararamdaman dito si Magnus sa something preparation na the computer. Kaya medyo parang binabasag niya ang preparasyon ni Erigaisi. At nag-Queen C2, dinipensahan lang ang pawn. At nag-A5. Ang purpose po niyan ay para mapigilan ang B4 na makapagpapaalis sa Knight. At nag-Knight F3. Okay, angat lang. At Knight G4. Ayun, istorbo kagad. Bishop G5 ng istorbo din, pinurovoke talaga ang black na mag F6, Bishop H4 maintain lang dyan, at nag G5, ayun, at ito po ay novelty na dahil ayon sa naitalapa may tumira ng Knight H6 at may tumira na ng H5. Okay, pero ang ginawa G5, hinabol ni Magnus ng atake, Bishop G3, F5 talaga nga naman, no? Sacrifice yun po, no? Mag-e-F4 yan. Pag di pinansin, no? Malulungkulites yung bishop. At Knight D2. Pero teka muna mga kamatchas. Ito pong F5 ay considered sacrifice pawn. Bakit kaya hindi naman sinubukan, hindi tinikman ang pawn na yan? Magkakasling lang daw. Pasakali lang pala yun. Mababawi din pala. Plus aktibong bishop pag nabawi. Tingnan nyo yung mga nai-imagine ni Magnus na mga ideas. Ano? Galing. Perfect yung mga ideas. Ang ganda ng F5. Napa-Knight D2. Okay, hindi ba kulong yan? In F4 nga. Bishop takes. May F3. Ayun. May counter kasi sa bishop. At handa na ang bishop na may tatakbuhan. Kung makipagsabayan man ng black, meron ding sabayang counter capture sa bishop. Umatras lang din at nag B6. Ayan, patibay na sa Knight C5. Baka mamaya ay matimingan pa ng capture dyan. So iniiwasan lang ni Magnus yung mga pagpangit ng pawn structure. At nag B3. Ayan, ang basa ko naman sa B3 na yan, inuunti-unti po yan. Mag A3 yan, Rook B1, B4, hanggang sa mapaalis ang Knight sa C5. Bakit ba inuunti-unti? Kasi po, pag diniretsyong A3, maaring matanong, ano, coach, ba't ayaw idiretsyong A3? Ganun kagad at B4, ba't kailangan pang mag B3, A3, Rook B1, B4, apat na tira pa yun, coach, Kasi po, pag nag A3, tinitirahan po kasi yan ng yung mga ganyan diskarte na kukontrolin yung B3. Hindi ka pa rin maka B4, i-end pasan capture lang, mawiwik lang ang pawn mo sa A3 pag nagkataon.
Okay po, kaya B3 muna. Yun nga lang, bad move, no? Ayon sa computer, ang correct play, tagpasin na talaga ang knight. O ano naman po ang idea ng computer? Kasi po, pa-endgame na ito pag nawala yung queen. Mightier ang Yoka Babs. Malakas yan sa sarado at semi-sarado, semi-close positions. Malakas ang knights. At ang bishop ay nagiging bad pagkasarado. Malakas naman ang bishop sa bukas na posisyon. Ayan po, tatandaan nyo, no? Kaya yan ang gusto ng computer dito. Alam niya talaga yung madalas nangyayaring maganda at hindi. B3, balik tayo. Nag-G4. Ayan na. Siyempre po, bishop pair, bishop ang kay Magnus. Gusto niyang mapanatiling bukas ang posisyon. Ang galing din po. Tama ang application. So, nag-castling queenside. Ayun, nagbago na isip. Pag nag-castling na po dito, definitely, burado na rin po yung A3-B4. Illogical naman yan po, pwersahing A3-B4. Nandyan na yung king, mabubuksan. Medyo malabo na po yan. At nag-rook G8. Ayun, ang gusto naman ni Magnus, magbuo ng puwersa ng atake, magkabukasan dyan, timing. Medyo malayo nga lang at malalim-lalim, ano? Pero yung rook G8 ay pamorma sa pagkabukas ng G-file. Pero, kung computer po ang patitirahin natin, ang on point ay knight A6. Ayan, may mga pangkulit doon, knight B4, mga ganon-ganon. At pinoprovoke ang white to play A3 para walang lundag, tapos babalik doon, no, mga ganon na diskarte. Since hindi na nga pwedeng buksan ang king dyan dahil maaatake. Malalim din ang tira ng computer, ano? So, balik tayo sa rook G8 na ginawa ni Magnus at nag-king B2. Ayan, at talagang naaamoy ni Erigay si baka bombahin siya dyan. Unti-unti niyang sinisecure ang kanyang king para talagang hindi basta-basta maatake mamaya. At kinapture na ni Magnus, knight takes F3. Ayan, ang kakaiba. Usually, parang ito yung pang-capture dyan. Sabay rook HG1, pang-neutralize lang sa G-file. Pero knight ang pinang-capture. At ang nababasa ko po dito, yung G-pawn ay baka ipangbasag mamaya. Kaya inireserba. Nag-bishop F6, nagkaroon nga lang ng immediate target at nag-rook G1, depensa, bishop G4, okay, para di rin maka G3, may bitin-bitin pa, at nag-A3, ayan, para kikiliti ng B4, okay, bibira kagad dyan, at dito nag-queen D7, at nag-knight to B5, okay, knight B5, pamorma lang dyan. O, tingnan natin kung ano ang balak niyan dyan. Pero parang, kung ako titingin, parang, o siguro pang abala lang at ang queen hindi makagala-gala, nilagyan ng intindihin. Nilagyan ng obligasyon dalahin ng queen dyan, ano? At nag-king E7, tingnan nyo naman. King's in dyan ni Magnus, hindi na nag-castling. Kasi po, hindi sa lahat ng pagkakataon, mga kamatsas, ay maganda yung pag-castling. Meron ding talagang tema na yung king maganda sa gitna. Lalo na kung ang kondisyon ay sarado naman. Ano naman nakashield naman talaga eh. So hindi naman basta-basta maaatake yan. At yung pag-angat na yan, tulong po yan para mag-meet ang tore, maggamit din ang tore sa tamang square. So king E7 lang. Grabing decision, ano? Rook E1. Medyo malalim po itong rook E1 na to, pero nakikita ko medyo para makailag lang din sa pin at siguro may chance at some point na baka mabuksan yung e-file at maatake yung game. Rook G7, yun ang purpose ng pag-angat. Na-imagine ni Magnus, Rook G7, battery, and attack the G2. Okay? Knight D2, bumalik, King F7, aba, umislog lang, ano plano? G3, ayan na nga po, binasag na ang F4 at nag-Bishop H5. Okay, talagang wini-welcome dito ni Magnus. Sige, capturein mo yung pawn ko, capture. Ang drawback nun, mabubuhay po ang strong diagonal. Pero, talagang kinapture pa rin talaga ni Erigaisi. Bagay na hindi nagustuhan ng computer engine. Dapat daw po is pitik ng B4 na. Okay, pag kinapture-capture kasi yan, halimbawa mag-knight A4 check, useless, making B3 lang naman eh. Followed with rook A1, oh, hindi yung knight mapapasubo, no? Kompromiso. Ayun. Okay, balik tayo, no? Pero kinapture dito ni Erigaisi at nag-E takes F4, Bishop D4, okay, sinalubong. Queen H3. Kumbaga sa isip ni Magnus, okay, pagkakataon ko na to. Binuksan mo ha, mangangalikot na ako. Threatening knight D3, check, double. At kinapture na.
takes, ayun, medyo nagkakamalian na po sa sequence. Dapat daw po ang tira is king takes f6. Grabe. Ganyan lang. O sa bagay, wala namang queen c3, check may queen. O pero syempre, psychologically, parang habang na-expose, nagigitna yung king natin, lalo na may reyna pa, parang tipong nakakatakot, ano? O kaya ginawa ni Magnus para wala ng tempo-tempo sa g-file, kinapture niya muna, takes, and king takes, yun nga lang mga kamatsas. Okay. Hindi pala nakita ni Erigaisi. Ang ginawa niya po, boom! Pinasabog niya kaagad, ini-5 niya kaagad. Kumbaga, nasa isip ni Erigaisi, teka muna, nasa gitna na yung king mo, exposed na yan baka tatamaan na yan O, ini-5 para mabuksan din ang diagonal, mga ganon. Pero po, ang dapat daw na tira ay simple knight takes c7. Yan ang tira daw. Okay? Accurate. Pero balik tayo sa e5, balagbag di atake. Pero si Magnus talagang pinapasaya niyang lubos ang chess. Alam niyo kung bakit? Boom! King takes e5! Blunderations! Napasigaw si Coach. Talagang sinasadya ni Magnus pasayahin ang chess talaga. Ang normal na tirlaang po ay d takes e5. Sara-saradot may panangga. Pero bakit kaya king ang pinangbungad? Talagang pinapabuka ka kanya yung king. Grabe itong si Magnus, ano? At dito mga kamatsas, nagtaka siguro si Erigaisi. Ano gawa mo? Boom! Queen takes h7. Abay, tingnan nyo po yung king. Grabe naman kasiga niyan. Kung walang reyna, ay maniwala na ako. Pero may reyna, mga kamatsas. Bishop g4. Ayan, hamon ng queen to queen. Kumbaga parang pinabayaan pa no? Talagang, sige, come on, man. Parang ganun pero dito, queen g7 check, king f5 at mati kambing ang inabot ni Magnus. Namati na, pero champion pa. Bakit nag-champion si Magnus? Namati na siya. Natalo na siya sa Armageddon. Yan po nga alamin natin mga kamatsas. Pero marami pong nagre-request na coach, magandang laban, Caruana and world champion. Itong si Caruana ay talagang matindi rin po talaga no? Talagang hindi basta-basta rin talaga. Kaya pasadahan natin ang world champion Gukes versus Caruana. Let's go! Malakas ang long game pa lang, nagkapisa ka na, ganun katindi ang labanan. Ang ginawa ni Fabi, nag-e4. E5 si world champion, knight f3, knight c6, bishop c4, knight f6, d3, h6. Okay, Italian game. A3 din ang ginawa, At nag-g6, ayun. Ito po kasing A3, kumbaga kung ihahabol dito ang itsurang Giocopiano, sasalubungin na po ng B4 yan. Kaya medyo parang diniskartihan ni Fabi na, teka muna, ba't ka nag-h6? Hindi mo ako sinabayan ng bishop c5 A3 hang kita. So, yun ang diskarte para pag nag-bishop c5, b4, mga ganon. Pero dito, nag-g6. Okay? At maagang novelty. Wala kagad sa libro. Ang tira dito, bishop c5, d6, bishop e7, a5, bishop d6. Pero itong g6, wala. Tingnan natin. Knight c3, bishop g7, h3, d6, at nag-bishop e3, a6. Ayun, na-transpose na po. Bumalik na uli po, na iba lang yung sequence. Bumalik na uli. Ibig sabihin, nauwi sa Modern's Bishop's Opening. Queen D2, okay, inabala muna ni Fabi na wag makapag-castling basta-basta ang king dahil may bitin sa H6. Bishop E6. Ayun, ito na po talaga ang tunay na novelty na wala na po. Kasi dito naka-record pa is Knight E7 and Knight A5. Okay, sa ngayon, kasi minsan kasi natatranspose. Naku-convert lang na iba lang ang sequence. Bishop E6, takes, at dito nag-Knight E2. Ayan na po. Kagaya nito, di ba sinabi ko novelty yun? Iba lang ang sequence. Pero hindi po kasi yun ang exact position Dito, naitala pa, D4 ang huling tira. Ayan. Nagkakaroon kasi, ibig sabihin po pag ang openings ay maraming mga bumabalik-balik, novelty na, bumabalik-balik, pinapasok yung linya. Ibig sabihin po, malawak yung opening. Yung mga sequence ng diskarte nila, malawak. Gaya nito, Knight E2. Ito, nawala na po sa libro. D4, may lumabas pa.
O, di lalabas pag nawala na po talagang sumunod, eto na talaga ang ganap na novelty. So tatlo, no? Pangatlong sequence, so lumabas yung novelty. G5, ayan na, G5, okay. Kanya-kanya na ito. At nag-knight G3, okay, develop lang, butas-butas sa mga squares. At Queen D7, C3, magdi-D4, castling queenside, nag-B4. Naramdaman ni Fabi, teka muna, diyan ka nag-castling. Bombahin kita dyan. B4, A4, B5, D5, inunahan kagad ni Gukesh pero nag-Queen E2 para bigyan ng way ang bishop na makatago pag D4. D4 pa rin, capture, capture, bishop D2 at nag-Queen D7, Rook B1. Yun nga lang po, parang napakasarap ng position dito ni Fabi na nasa kanya talaga ang mabilis na A4, B5, bomba, Knight D7, castling, at nag-Knight E5. Okay, bawas-bawas. Knight H5. Okay, sundot doon. Kinapture, capture, Bishop E5. Okay, tinakas muna ni Gukesh yung Bishop. At Bin-E5 na. Ayun na nga po, binomba na. Capture, capture. Ito na ang malakas na kapalit niyan. Okay, kinagat ni Gukesh ang pawn sa A3. Okay, kumbaga parang nasa isip niya, libre to ah. Sige, subukan. Rook C1. Nako, threatening rook takes knight, bitin ang bishop. Nag-rook F8, istorbo muna at nag-queen E2. Bishop D6. Kasi yun na nga po yung threat, kakapturin na di ba? Kaya iniwas. At nag-E5. Grabe. Grabing E5 ba? Pag kinapture ng knight yan, rook F5 ang ginawa. Nakapin kasi yung tore. Pero teka muna mga kamatsas. Pag bishop kasi naintindihan na natin, what if knight takes ang gawin? Oo nga pala, ganun din pala mahuhulog. 2 minor pieces sa isang tore. Okay na po, gets na, no? Rook F5, pin. Okay, at dito mga kamatsas, mayroong pambihirang, grabing tira. Halos hindi napansin din ni World Champion yung tira na yun na meron na palang ganun. Kakaibang timpla pang puzzle ito. Grabe ginawa. Brilliant move ni Fabi. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa mga nag-effort. Congrats sa nakakita. May ganun na pala. Napapaisip din ako, bakit? Ganun lang? Ay, oo, gets ko na. Grabe, late ko nakita. Pambihirski, oo. Ang hirap nga makita niyan. Kinapture. May rook A5, oo. May panempo. Threat pa yung tore, ay yung queen. Panempo, tapos yung bishop, depensado na. Grabing panempo. Nag-queen B2, ayun, nag-blunder dito si ang layo, oh. Pag kinapture kasi, capture yon, saka kakapturein yung tore. Kasi nakapin nga no. Ayun, may ganun, oh. Grabe, layo nang nakita ni Fabi. Oh, pag chumik ba dito, may harang lang. Kinapture lang yon. At nag-queen D7 threat yon. Pag check dito, yun nga iniisip ko Bishop E1 lang. At nananatiling buhay ang knight at ang bishop, isang king H2 lang yan. C5, ayun na, wala na, nawindang na si world champion. Dapat daw ang tira ay queen to A2. Pero mahirap makita tong queen A2, parang walang threat walang idea C5, para ang basa ko dito, C4 at makatulak yung pass pawn. Knight G3, nako, ito na po yung paparating. Rook C6, king H2, ilag lang sa ilalim. Queen A2, Knight E4, threat ang pawn, Queen D5, at nag-F3 para itong bishop ilalagay dun sa G3. C4 na, okay na. Gusto kasing maipanggulo ni Gukesh yung pass pawn niya Queen B4 check, yun lang, yun lang. Queen A4, bakit? Oo, grabe yung Queen A4 ni Fabi, ang bigat, no? Hindi makapture kasi may check. Imagine niyo po, King D7 sabay Knight F6, sacrifice check. Double. Pag kinapture kasi ng tore, makukuha ng queen yung sa D5 queen. Makuqueenless. So, nag-king B7 ulit. Bishop F2. Okay, capturein man ito. May capture naman dyan sa D4. Kinapture nga and bishop takes D4. So, no worries about D2. May knight naman. At nag-rook A6 para walang check doon. Mapigilan. Queen B4 check. King C8. Queen
F8 check, Queen D8, Queen C5, Rook E6, at nag-Queen C4. Threat ang pawn sa D3. At nag-Rook D6, wala na. Gumibap na, no? Kumbaga parang sige, capturing mo na yan. At nag-Bishop E5 lang. Ayaw ni Fabi. Pero tingnan muna natin, baka mamaya mayroong mga may mga something ayun, no? Biglang gumano, no? King G1 may dito kasi. Pagka gumano ito, may ganun eh. Mapipin pa. Pambihiras kay may D1. Yan ang hiwaga ng chess, no? Biglang babaliktad pa, isang mali lang. O kaya nag-Bishop E5 muna. Rook D5 at dito in F4. Okay, yun lang. Medyo nasobrahan sa sarap. Itong si Fabi. Nasobrahan sa sarap ng position, ano? Dapat daw ang tira ay Queen A6 check, King B8. Kasi kung King D7 may Knight F6 double. So King to B8, ang gagawin po ay Bishop G3. Ayun, kumbaga pakabait lang, pahinga lang. At kung mag-D2 ay magbi-Bishop F2. Ayun, threatening check doon. Pagpalagay natin, i-D1 Queen natin. Ano meron? Bishop A7 check, King A7, and then Bishop to D4. Check. King to B8. Queen A7. Parang medyo malalim pa rin King C8. Queen. Okay. Raratratin. Raratratin ng capture. Okay. At kapag nag-King E8, teka muna, dalawang queen yan Queen E6 check. Pag nag-King to F8, Queen F5 check, malalim din pala to. Hindi rin pala biro. Hindi pwedeng tumungtong sa dark square kasi pag nahagip yung isang queen, tapos na So, dyan, ang gagawin ay Queen G6 check. Ang lalim. Ang lalim din pala ng continuation nun. Check talaga nga naman. Pag pumunta dito, wala. Sapul na no? Masasapul na Bishop F6 lang. Simplihan na lang grabe. Malayo po. Grabe malayo. Malawak malayo, no? Kaya pala, yun ang tira pala dapat. Pero F4 ang ginawa dito. Nag-D2, good move. Okay, binangasan dito ni Fabi, Bishop takes C7, ginulo niya, no? Pag kinapture ito, capture yung tore. Pero dito, mga kamatsas, ay wala na. Wala na bang oras? 13 seconds na lang si world champion. Nag-D1 blunderation. So, kaya sinimplihan lang po, capture with check. Kinapture ng king and ang hindi na naman napansin ay yung simpleng bitaw ng knight to C3 double. Bagsak ang tore. Grabe si Fabi, no? Ang bigat tumira. Pag long game talaga, malayo yung mga tirada niya, malalim no? Kaya napuri din niya ni Magnus dati na sabi niya, sino yung pumapangalawa sa'yo sa classical standard time control, yung talagang mabigat tumira sa long game. Sinabi niya talaga si Fabi. Yan ang sinabi niya. Pumapangalawa sa kanya. Sa isang interview yun kung hindi ako nagkakamali. Okay. Dito po, dapat daw ang tira, Queen takes C7. Yan halos equal lang di gagawin, kakapturein, di ba? Tapos may Queen takes F4 check. Pag nag-G3, ito po, yan ang hindi napansin dito ni Gukesh. Pag kinapture yung capture, magku-queen, di ba? Pag kinapture naman ito, hindi pantay na yung pawns, kahit hindi mo na ituloy, equal gagad Okay mga kamatsas, yan po. Maraming salamat sa mga tumutok sa ating Norway Chess, mga sinubaybayan natin. At congratulations kay World Champion dahil siya po ay kay World number 1 pala, sorry. Siya pa rin na nag-champion, 16 points, gahibla, gabuhok ang behind na lang behind ni Fabi kay Magnus. Second place si Fabi, kamuntik mag-champion si Fabi pa Gukesh, World Champion, not bad for third place. Okay, at least more than upper half, no? Hikaru Nakamura 14 points, Erigaisi 13, Wei Yi ay 9.5 points. Okay, malalakas lahat yan. Pero si Magnus pa rin, marami mang dramang nangyari, Magnus pa rin ang nag-champion. Maraming salamat po. At muli po, pinag-iimbita ko ang ating live training session live every Sunday. Bukas na po yun at 10 a.m. to 12 noon. Okay, attend po kayo. Sana mag-register na kayo. Hindi kayo magsisisi sa inyo pong i-enroll. Click nyo lang po ang link sa description below para malaman nyo buong detalye, mabasa nyo ano yung mga benefits, perks, bago nyo po pasukin. Okay? Mababasa nyo naman Maraming salamat. Kita-kits tayo bukas sa ating live training sessions ng Kamatsas Super Supporters. Maraming salamat po.